ng bata nito. Pero hindi ko pipiliing ipakipagsapalaran ang kinabukasan niya sa isang katulad mo na panluloko sa kapwa ang kinabubuhay! Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Gaano nga ba kahalaga ang pagkilala sa sariling katatagan at pagbibigay halaga sa dignidad? Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Laura sa ating dulang sa kanyang panahon. Laura, customer number mo na nakadisplay sa screen ng bank teller mo, ano? Oo nga pala, sandali. Pupunta na ako doon. O yung mga ID na kakailanganin mo. Na-check mo na ba lahat? Oo, nandito na lahat. Kompleto na. Lalabas muna ako ng bangko sandali. Tatawagan ko si Inay habang wini-withdraw ni Laura ang pera. Kailangan mabigyan ko siya ng instruction sa dapat nilang gawin ni Milen. Damit nyo. May nangyari ba? Ano ba problema? Lilipat tayo ng bahay. Kaya impake mo na rin mga damit mo. Dalian mo. Pero kalilipat lang natin dito Mag-aanim na ban pa lang po tayo nangungupahan sa lugar na to. At teka, di po ba ikakasal si Charlie kay Ate Laura? Maraming tanong pa, Mile. Basta bit-bitin mo na mga damit mo. Dahil kapag tumawag uli ang Kuya Charlie mo, kailangan nandoon na tayo sa lugar na sinasabi niya. Nagutom tuloy ako dahil sa haba ng pila sa bangko. Pero bago tayo humanap ng restaurant na makakainan natin, magsisian muna ako. Punong-puno na kasi yung pantog ko. Jingle na ako. Sige. Ihintayin na lang kita rito. Teka, buti pa, akin na yung bag mo. Ako na magdadala. Baka maiwan mo pa kung saan niya sa loob ng CR. Pati 500,000 ka-withdraw mo lang. Batangay pa na kung sino. Oo nga, mabuti pa nga siguro. May malilimutin nga ako eh. Basta hintayin kita rito sa harap ng stall na to, ng ice cream. Oo. Kita mo naman agad ako rito paglabas mo ng CR eh. Sige na, mag-CR ka na. Gutom na rin ako eh. Para makakain na tayo. Magandang tanghali po, Mang Cesar. Gandang tanghali naman. Kayo po palang bantay dito sa grocery ni Laura? Oo, Miguel. Nagpunta kasi sa bangko si Laura para mag-withdraw ng perang gagamitin nila sa kasal nila ni Charlie. Kanina pang umaga sila umalis eh. Tuloy na po palang pagpapakasal nilang dalawa. Naku ako man. Nabilisan din sa mga pangyayari dahil ilang buwan pa lang ang relasyon nila. Pero ganun pa man, hindi na rin ako tumutol. Talka ko nasa wastong edad na sila para magpakasal. Miss, meron ka bang napansing lalaki na medyo kalbo na nakatayo dito kanina na may dalang pulang bag? Ay, opo. Nagmamadali pong dumiretso sa exit nitong mall. Tapos pagkalabas niya, nakita ko siya sumakay agad ng taxi. Ay, Diyos ko! Ang pera ko! Ayokong isipin tinangay ni Charlie ang pera! Hindi ko akalaing magagawa sa atin ni Charlie ang malaking panlulokong yun. Napakabuti ng pakikitungo niya sa atin. Kaya naman ibinigay ko rin sa kanya ng buong-buo ang aking pagtitiwala. Pinlano ni Charlie ang pagtangay sa perang winidraw ko sa bangko, tay. Ako. Yun ang pinakamotibo niya. Kung bakit pinaibig niya ako, kunwari.
Minahal niya ako kunwari para makuha ang loob ko. Para manaliri niyang may sakatuparan ng kanyang balak. At pati pala pamilya niya. Kasabwat niya sa ganoong modus niya. Nagulat nga raw yung kanilang kasera kung bakit wala na ron sa kwartong inuupahan ng kapatid na babae ni Charlie. Saka yung nanay niya. Kung yung pera lang, kikitain ko pa rin yun, tayo kikitain natin. Pero itong dugong pumipigtig sa sinapupunan ko. At, Gagawin itong komplikado ang aking buhay. anak, nagdadalang tao ka. Susurpresahin ko nga po sana siya. Sasabihin ko sa kanyang kalagayan ko kapag kumain na kami sa Oh, restaurant. Diyos ko. Pero hindi na nga nangyari. Dahil bigla na lang siyang nawala sa lugar na pinag-iwanan ko sa kanya. Ano ka mo, Milen? Bubukod ka ng tirahan? Hihiwalay ka na sa amin ng Kuya Charlie mo? Ayoko na ng ganitong buhay na palipat-lipat, patago-tago, Nay. Bakit, Milen? Ano ba problema mo? Wala ka namang gagawin kundi ang sumunod lang sa amin ni Inay. Yun na nga, Ha? Kuya. Ayoko na maging sunod-sunuran sa mga maling diskarte niyo ni Inay. Oh, Dahil sa mga nakikita ko sa inyo, parang hindi na rin ako makapag-desisyon ng tama. At yun ang kinatatakot kong mangyari. Yung tanggapin ko na rin tama ang mga maling ginagawa ninyo. Hanggang mapariwara na rin ang buhay ko. Kung magsalita ka, parang hindi ka nakapagtapos sa pag-aaral kundi dahil sa perang nanggagaling sa kuya mo. Ang sa akin lang naman po. Hindi naman po tama na dahil sa sobrang desperado na kayo sa kahirapan, makukompromiso na rin pati ang inyong mga pangangatwiran. Nay, sige na. Hayaan nyo ng babaeng yan. Kung gusto niyang magsarili, di sige. Tingnan natin kung hanggang saan siya dadalhin ng mga prinsipyong ipinaglalaban niya. Laura? Laura, anong ginagawa mo? Bakit mo sinasaktan ang sarili mo? Gusto kong mamatay ang sanggol na nasa sinapupunan ko, Miguel. Ano? Dahil kung patay na siya, makakapagsimula uli ako ng buhay na normal. Yung ako lang, buhay ko lang. Laura, may karapatan din ang magiging anak mo na maisilang at maranasan ng mabuhay. Wala siyang kinalaman sa mga nangyari. Kung kaya hindi siyang dapat managot sa kasalanan ginawa ni Charlie. At ako, wala ba akong karapatang mamili na wala magkaroon ng kapanatagan nang wala siya sa buhay ko? Kaya pabayaan mo na akong patayin ng sanggol at buwan sa tiyan Laura! ko! Hayaan mo na ako! Laura, ano ba? Nagbalik ka ba? Para muling magkunwaring mahal mo ko. Dahil hindi pa sapat sa'yo yung 500,000 pisong tinangay mo sa akin. Nabalitaan kong buntis ka. Akong ama. Natural, may karapatan ako sa bata. Kung ginagawa mo lang dahilan ng pananagutan mo sa sanggol na dinadala ko para muli ang makuha ang tiwala ko, mabibigo ka. Oo, pinili kong buhayin ang batang ito, pero hindi ko pipiliing ipakipagsabalaran ng kinabukasan niya sa isang katulad mo na panliloko sa kapwa ang kinabubuhay. Masyado ka mataas magsalita. Itong pakatandaan mo, ha? Isang araw, kapag naisilang mo ng batang yan at nagkaroon na ng malay, hahanapin din niya ako na kanyang ama. At kapag dumating ang pagkakataong yun, baka lumuhod ka sa harapan ko, Laura. Milan! Aba, Milan! boses yun na inaya. Bakit parang apura-apura siya, pati sa pagkatok niya? Milan, buksan mo ang pinto! Opo! Sandali lang po! Nariyan na! Bubuksan ko ng pinto! Milan na kuya mo! Nahuli sa isang entrapment ng mga pulis samantalang nagbebenta ng megang titulo ng lupa. Ho! Anong gagawin ko ngayon, anak? Ano na mangyayari sa akin? Ano na ako mabubuhay? Inay, nandito naman po ako. Hindi ko kayo pababayaan.
Kaya wala po kayong dapat ipangamba. Pero ang kuya mo, ano na lang ang magiging kalagayan niya kapag nakulong siya? Masakit man pong tanggapin. Pero siguro, doon na po talaga humantong ang mga sitwasyon para maituwid ni Kuya ang kanyang mga pagkakamali. Minsan sa buhay ng tao, hinihingi ang isang pagpapasya. Hindi lang para sa ating mga sarili, kundi para rin sa mga taong magiging mahalagang bahagi ng mga buhay natin. Tulad ng batang ito na isisilang ko, ako ang huhubog sa kanyang kinabukasan. Laura, At alam mo ba, Miguel, kung ano ang tanging hiling ko sa Diyos? Ang ako ay kanyang gabayan para magawa ko ng tama at maayos ang aking tungkulin bilang kanyang ina. Laura, kapag mabuti naman ang mga hangarin, nagiging mabuti rin ang resulta ng mga bagay-bagay. Katulad mo rin na ang kapakanan ko ang palaging iniisip, Miguel. Kasi mga bata pa tayo, mahalaga ka na sa akin. At hanggang ngayon, nabubuhay pa rin akong kasama ka sa aking mga pangarap. Maraming salamat sa mga pagmamalasakit at kabutihan mo sa akin. Kailanman, hindi mo ko iniwang nag-iisa, bigo, at nagugulo ka ng isip. Ikaw ang palaging naroroon sa mga sandaling tila baguguho na ang aking mundo. Palagi at palagi kitang hahanapin para pasalamatan. Sino ba ang hindi nakadaranas ng mga kabiguan? Maaari itong mangyari kanino man. Ngunit may magaganda at kasiya-siya pa ring mga bagay na darating sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Phil Cruz, Lionel Benjamin at ang inyong lingkod. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sal Barlam at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. May dahilan pa ba para mabuhay ako? Napakasakit. Tuwing nakikita ko ang mga damit pambata na binili ko para sa kanya, lalong nadudurog ang puso ko sa pangungulila. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Paano nga ba muling maitatawid ang buhay sa bagong kabanata nito? Pagkaraan ng isang trahedya. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Sandra sa ating dunang sa kanyang panahon. Diyos ko! Sandra! Saan ka pa pupunta at sumugod ka sa malakas na ulan? Wala ka malaman dalang
Mayong! Nana Carmen, mga nganak na po yata ako. Panay ang hilam ng tiyan ko. Sakit-sakit na po. Mabuti pa tatawag ako ng tricycle para maihatid ka sa pinakamalapit na ospital. Sa itsura mong iyan mo mga anak ka na nga eh. Opo. Ihatid niyo ako doon kay Rosel doon sa paanakan. Ay, oo nga pala. Sa paanakan ni Rosel. Mas mainam na doon ang kita dalhin. Teka, sandali sandali lang. Kakawayan ko na yung paparating na tricycle. Berel, Kaya na. ipaalam ko lang sa iyo na nanganak na si Sandra. Inihatid siya ng Nana Carmen mo sa paanakan ni Rosel kaninang umaga. Oh, nanganak na pala eh. Ano pa problema ron, Tata Ramon? Hindi ka ba muna tatayo dyan sa pagsusugal para silipin ang asawa at anak mo? Alam mo, mas malaking problema kapag tumayo ako rito. Dahil hindi ko na mababawing talo ko. Kaya pwede ba, kung ayaw niyong mabastos ko pa kayo, umalis na kayo. At huwag niyo nang pakialaman ang pagsusugal ko rito sa lamay. Ang bilis mo lang ng anak Hindi ka pinahirapan ng baby girl mo. Babae pa lang anak ko, Rosel. Oo. At ang lusog niya, Sandra. Normal ang timbang niya pagkapanganak mo sa kanya. Mula kasi nung pinagbuntis ko siya, hindi naman ako nakapagpatingin para sa prenatal check-up. Dahil wala akong pera. Kaya nga ako, kapag nakapanganak na ako, tsaka ko lang malalaman kung babae ba o lalaki yung magiging anak ko. Oh, siya. Alam kong pagod ka pa mula sa pagle-labor. Magpahinga ka na muna. Maya-maya lang, itatabi ko na sa iyo ang anak mo. Nahihiya man ako sabihin sa'yo, Rosel, pero tatapatin na kita. Wala akong perang pambayad sa pagpapanak mo sa akin. Kinapalan ko na lang talaga yung mukha ko na dito ako magpahatid sa klinik mo. Kay Nana Carmen. Wala kang dapat alalahanin, Sandra. Kung yung iba nga tinutulungan ko. Ikaw pa, nakababata at kaibigan ko. Kaya wag mo nang stressin ang isip mo kung saan ka kukuha ng pambayad. Dahil nauunawaan kong katayuan mo. Maraming salamat. Napakabuti mo sa akin, Rosel. Mula nung maliliit pa tayo hanggang ngayon. Isa lang ang masasabi ko sa iyo, Ramon. Huwag mo nang sinisita si Berhel sa mga kabalastugan niya. Sasagutin ka lang ng pabalagbag ng taong yun. Alam mo naman, walang modo yun Saan ka nga nakakita na nakapanganak na't lahat yung asawa, hindi pa rin sinisilip doon sa paanakan. Samantalang ilang araw at gabi na pala nakababad doon sa sugalan doon sa lamay. Kaya nga, ikako, huwag mo nang pag-aksaya ng oras ang hudas na yun. Si Sandra na lang ang tulungan natin. Kung ano man tulong ang maibibigay natin. Lalo na nga ngayon, may anak na siya. Buong akala ko dahil nagkaroon na tayo ng anak, magbabago na yung mga pananaw mo sa buhay, Verel. Bakit ba binabatay mo sa pagkakaroon natin ng anak ang mga kilos ko, Sandra? Ang kulit mo rin, ano? Pilit mong binabago yung buhay na nakasanayan ko. Pero ako talagang hiniling ko sa Diyos na biyayaan tayo ng anak na magbibigay kahulugan sa ating mga buhay. At bubuo sa atin bilang mga magulang. Puro ka drama. Bahala ka na nga sa mga ilusyon mo. Naaalibad pa rin ako sa mga sinasabi mo.
Diyan ka nang visit ka! Berhel! Sandra! Sandra, heto. Dinalang kita ng sinabawang isda sa malunggay. Mainam nga sitong sabaw ng malunggay para sa nagpapasusong kagaya mo. Para mas dumami pa gatas mo. Maraming salamat po, Nana Carmen. Masyado na po talaga akong nagiging abala sa inyo. Lalo na ngayong nanganak pa ako. Huwag mo isipin yun. Ang mabuti pa akin na muna yung anak mo, ha? Kakargahin ko muna para makakain ka. Umahagikik na pala, no? Opo. At ang bilis na rin po niyang gumapang. Ay, bantayan mo na siyang mabuti, Sandra. Alam mo ha, kapag gumagapang na ang bata, kung saan na makakarating yan, abay, delikado na. Wisit na Sandra yun. Kinabi pala sa akin ang perwisyong batang ito. Nasira tuloy ang tulog ko. Nasa babapay yun. Sandra! Sandra! Tama. Baka bago magising si baby, matatapos ka na yung mga planchahin ito ni Mrs. David. Ilang kobre kama lang naman ito. Ay! Ano yun? Parang may naririnig akong pagkalos ko sa taas. Papunta sa may hagdan. Naku, Diyos ko! Ang anak ko baka nagising na. Gumapang papuntang hagdan. Ay! Diyos ko! Ang anak ko! Nahulog sa hagdan! Sandra, 6 na buwan ang nakakaraan mula nang mamatay ang anak mo. Pero patuloy ka pa rin sa pagpapabaya sa kalusugan mo. Sabi ni Nana Carmen, hindi ka na raw halos kumakain. Tingnan mo, malaki nang inihulog ng katawan mo. May dahilan pa ba para mabuhay ako, Rosel? Napakasakit. Tuwing nakikita ko yung mga damit na pambata na binili ko para sa kanya, lalong nadudurog ang puso ko sa pangungulila. Pakiramdam ko, kailangan mo na ng profesional na tulong sa sitwasyon mo. Gusto kong puntahan mo ang address na ito, ha? Ito, nakasulat dito. Makakatulong sa iyo ang taong dadatnan mo doon. Ang gusto ko ngayon din. Sana mamatay na rin ako, Rosel. Mamatay na rin ako! Ikaw pala, Verhel. Tata Ramon, pwede po ba akong tumuloy? Oo naman. Noon pa naman bukas ang pinto namin ng Nana Carmen mo para sa inyo ni Sandra. Ay, halika, pasok ka. Maupo ka. Salamat po. Ang totoo po, kaya ako naririto. Hindi ko na rin po kayang pamimigati sa pagkamatay ng aming anak ni Sandra. Hindi ko po alam kung paano ko haharapin ang ganitong damdamin. Naroon ako sa tabi ng anak ko, pero mas pinili kong matulog dahil sa kalasingan ko.
Sino ka? Anong kailangan mo? Magandang araw po. Hinahanap ko po si Dr. Sid Galvez. Sabi po nung kaibigan kong si Rosel, dito ko siya matatagpuan. Si Rosel. Yung kumadro ng may maternity clinic sa Tondo. Opo, yan nga po. Pasensya ka na. Pero matagal na akong huminto sa pagpapractice sa aking profesyon. Doktor, para niyo na pong awa. Kailangan ko po ng tulong niyo. Namatay po ang anak ko dahil sa kapabayaan ko. Hindi ko siya nailigtas na mahulog sa hagdan namin. Ang nararamdaman ko po ngayon, wala na akong kabuluhan. Hindi dahil tama o mali. Pero iyon ang ginagawa natin. Hindi natin matanggap ang katotohanan sa kabila ng isang trahedya na pilit nating hinahanapan ng dahilan. Kaya ang ating mga emosyon palaging naghahanap ng masisisi sa pangyayari. Ang hindi maganda, ang mga sarili natin ang madalas nating sisihin. Magpapaalam lang sana ako sa'yo. Maaga kasi akong magre-report sa construction site. Natanggap kasi akong ceiling installer. Ngayon ang unang araw ko sa trabaho. Virgel, mabuti pa. Kumain ka muna bago umalis. Mainam ng may laman ang sikmura mo. Sandra, pwede ba kaya tayong magsimula ng isang panibagong buhay? Bakit hindi? Siguro nga, may mga bagay na hindi natin makukontrol. Pero sa sandaling matanggap natin ang mga pangyayari, mas madali nating makakalimutan ang hatid na kirot ng masasakit na sandali. Magsasama pa tayo sa susunod na mga panahon. At pangako, lahat gagawin natin ang magkasama. Hindi ka na mag-iisa. Sa paglalakbay sa buhay, hindi natin maiiwasang makaharap ang iba't ibang antas ng mga paghihirap at dagok. Ang mahalagay kung papaano natin tinutugon upang malagpasan ang mga ito sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Phil Cruz, Bobby Cruz, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Sanonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Pati! Bakit sinabi mo yun? Hindi naman totoo yun Para naman isinubo mo ko. Sorry na. Ayoko lang kasing mawala sa akin si King. Sige na naman, Kato. Tulungan mo na ako sa problema ko. Promise, lahat ng hihingin mo ibibigay ko sa'yo. Tulungan mo lang ako. Patotohanan mo kay King na buntis ako. Handog
Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Likas sa mga kabataan ang mahilig sa mga magagandang bagay. Kaya itinuturing nilang kaibigan ang nagbibigay sa kanila ng mga ito. Mga kaibigan, narito ang naging karanasan ni Kate sa ating dunang sa kanyang panahon. Kain ka pa, Kate. Ang dami pa natin in order, oh. Ang dami ko na ngang nakain, Pati. Busog na ako. Ang mabuti pa, ipabalot na lang natin ang mga ito para maiuwi mo sa inyo. Naku, nakakahiya naman sa'yo. Ano ka ba? It's okay. Anyways, birthday ko naman eh. Sayang naman kung iiwan natin ang mga yan. Ang sasarap pa naman yan. Oo nga eh. At saka bayad na yan. Ipapabalot ko na, ha? O sige. Salamat sa paglibre mo sa akin, ha? Ayos lang yun. Kate? Oh, Pwede ba akong magpatulong? sure. Ano ba yun? Hindi ko kasi nagawa yung assignment natin sa terror nating professor. Sumakit kasi ulo ko last night eh. Tulungan mo naman ako. Mataas ang nakuha ko sa test namin kanina. Kasi pinakopya ako ni Kate ng sagot. At nung isang araw naman, mataas ang binigay na grade sa akin ng terror naming professor. At dahil din yun sa gawa ni Kate, tama talagang naisip kong kaibiganin siya eh. Ngayon, wala na akong magiging problema sa mga subject ko. Dahil nandiyan si Kate. Teka, ano pa kaya ang gagawin ko para lalong mapalapit ang loob niya sa akin? Ay, alam ko na. Sa gagawin ko, tiyak na matutuwa siya. Ibinigay sa iyo ni Pati ang mga damit at sapatos na yan, anak. Opo, Inay. Pati ang mga bag galing din sa kanya. Lahat po yan, Tay. Ang dami na po. Bakit na binigay ang mga yan sa'yo? Ay, ayaw na raw po niya ng mga gamit na ito eh. Ayaw na niya. Aba, magaganda pa naman na. At mukhang mamahalin, ha? Mahal po talaga ang mga yan. Dahil branded po lahat eh. Baka naman magalit ang mga magulang niya sa ginawa niya. Nasa abroad pong parents ni Pati, Tay. Katulong lang pong kasama niya sa bahay nila. Mayaman pala ang kaklase mong yon. Nagpasalamat ka ba naman sa kanya, anak? Ay, syempre naman po. Hindi ko yata nakakalimutan yung turo niya sa amin ni Itay. Ay, mukhang mabait at hindi maramot ang kaklase mong yon, ano? Ay, totoo po, Nay. Kaya nga po, pinakikisamahan ko rin siya ng husto eh. Kasi, ang dalas din po niyang ilibre ako ng masasarap na pagkain. Kaya, naitatabi ko po yung baon ko. Ay, Tay, Nay, ipapasok ko na po sa kwarto ko ang mga ito. Marami pa po akong gagawin eh. Marami ba kayong assignment ngayon? Hindi naman po. Pero, gagawin ko po yung project ni Patty. Nagpapatulong po siya sa akin eh. Hindi ka nakapasok sa last subject nyo dahil sinamahan mo si Patty? Oo, Kuya Gary. Kaya, hindi mo ako inabutin sa school. Saan mo naman siya sinamahan? Sa mall, Kuya. Sinundan yung crush niya. Ano? Hindi kayo pumasok sa last subject nyo dahil lang doon? Idinamay ka pa niya sa kalokohan niya?
At ikaw naman, sumunod ka. Hindi ko alam na yun ang gagawin namin, Kuya Gary. Nagdududa na tuloy ako sa babaeng yun eh. Uy, bakit naman, Kuya? Kasi yung mga assignment at project niya, sa'yo lagi pinapagawa. Pagkatapos ngayon, sinama ka sa pagsunod sa crush niya? Hindi kaya may iba siyang motibo kaya ka kinakaibigan? Bigay lang niya sa'yo ang cellphone na yan, anak. Opo, Nay. Pati nga itong relo, oh. Ang ganda niyan, At bagay po sa akin. Aba, sobra naman yata ang pagiging mapagbigay sa'yo ng pati na yon. Anak, baka naman tomboy yun, At kursunada ka. Ay, naku, si Itoy naman, oh. Hindi po tombo yun, Tay. Ang sabihin nyo, si Kate po kasi ang tagagawa ng mga assignment at project niya. Kaya sa ganun. Napapansin din namin ng nanay mo yun, anak. Kaya tuloy, madalas kang napupuyat. Aba, ano kaya kung minsan sabihin mo na siya naman ang gumawa ng assignment niya? Po. Naku, baka naman ma-offend po siya. At hindi na ako kausapin. O ibig lang sabihin, hindi siya tunay na kaibigan. Nakipaglapit lang siya sa'yo para malutas sa mga problema niya sa pag-aaral. Salamat naman at pinuntahan mo ako dito sa bahay, King. Wait ha. Maghahanda ako ng merienda natin. Wag na, Pati. Nagmamadali ako. Bakit mo ba ako iniiwasan, King? Pagkatapos na nangyari sa atin, basta mo na lang ako iiwasan? Ano, Pati? Wala akong natatandaan na may nangyari sa atin. Nakakalimutan mo na pala. 2 months nang nakakaraan nang malasing tayo dito sa bahay namin. Alam kong nalasing ako rito. Pero paanong may nangyari? Lasing na ako. So anong gusto mong palabasin, ha? Nagsisinungaling ako? King, buntis ako! Ano? Kaya hindi mo ko pwedeng basta iwasan na lang. Hindi ako naniniwala. Malay ko kung gawa-gawa mo lang yan. Ang sama mo. Totoong sinasabi ko, King. Kahit itanong mo pa yan kay Kate, siya ang kasama kong nagpa-check up. Pati, kanina ka po walang kibo at malungkot. Bakit ba? May problema? Kate, kaibigan mo ba talaga ako? Oo naman. Kung ganun tutulungan mo ako sa problema ko. O sige, kung kaya ko ba Ano ba yun? Alam mo naman na mahal ko si King, di ba? Oo. Pero ayaw niya sa akin Iniiwasan niya ako. Kaya para hindi niya na ako maiwan, sinabi ko na may nangyari sa amin nung minsang nalasing siya dito sa amin. At nagbunga yun. Ano? Nagawa mo sabihin sa kanya na buntis ka? Oo. Dahil ayoko siyang mawala sa akin, Kate. Kaso hindi siya naniwala Kaya sabi ko sa kanya, tanungin ka niya. Sabi ko, ikaw ang kasama ko nagpa-check up. Pati! Bakit sinabi mo yun? Hindi naman totoo yun Para naman isinubo mo ko. Sorry na. Ayoko lang kasing mawala sa akin si King. Sige na naman, Kate. Tulungan mo na ako sa problema ko. Promise, lahat ng hihingin mo sa akin ibibigay ko. Tulungan mo lang ako. Patotohanan mo kay King na buntis ako. Ang sama pala talaga ng ugali ng Pati na yun. Manggagamit at sinungaling. Oo nga Gusto pa niya idamay ang anak natin sa kalokohan niya. Gusto niyang gamitin si Kate upang patibayin ang kasinungalingan niya. Wala siyang pakialam kahit mawasak niya ang buhay ng binatang yun. Makasarili ang dalagang yun, Rene. Lucy, kausapin natin ang ating bunso. Hindi siya dapat pumayag sa gusto ng Pati na yun. At hindi lamang yun, Rene. Dapat na rin niyang layuan ang babaeng yun. Ipapahamak lamang siya ng pating yun.
Alam ko na kung bakit ka narito, King. Tungkol sa sinabi ni Pati Kate. Sabi niya buntis daw siya. At ikaw daw ang kasama niya nung magpatingin sa doktor. Totoo ba yun? Ang totoo, kinausap niya ako para yun ang sabihin ko sa'yo. Pero hindi kaya ng konsensya ko. At ayaw din ng parents ko na maging kasangkapan ako sa pagkawasak ng buhay mo. Ibig mong sabihin, hindi buntis si Pati? Oo. At lalong walang nangyari sa inyo. Walang iya ka! Bakit ba't mo ko sinumpal? Dahil traitor ka. Ipinahamak mo ko kay King. Akala ko pa naman kaibigan kita, hindi pala. Ginamit mo lang ako, Kate, para sa mga bagay na gusto mo. Hindi totoo yan. Kahit minsan, hindi ako nanghingi sa'yo. Ikaw ang kusang nagbigay sa akin ng mga yun. At tinanggap mo naman. Ako ang ginamit mo, Patty. Ginamit mong tagagawa ng mga assignment at project mo. Alalay mo. Ngunit tinanggap ko lahat ng yun. Dahil nga itinuring kitang kaibigan. Pero ang hindi ko matatanggap ay yung gamitin mo ko sa pagwasak ng buhay ng isang tao. Tama na. Kung makakasal kayo ni King at malaman niya niloko mo lang siya, tiyak na magiging impyerno ang buhay mo. At yun ang ayaw ko rin mangyari sa'yo. Patty, matuto kang tumanggap ng pagkabigo at magsikap ka upang magtagumpay. Lahat ng tao ay dapat maging maingat sa pagpili ng kaibigan, lalo na sa pakikisama sa kanila upang maiwasan ang kapahamakan sa kanyang kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Di ba kinagalitan na kita? Ang tigas ng ulo mo ah! Huwag po sana kayong magalit. Kailangan lang po talaga malaman ninyo ang sasabihin ko. Ang kalagayan ng ate ninyo. Hindi kami interesadong malaman ang kalagayan ng maruming babaeng yon. handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Maraming kasambahay ang kahanga-hanga dahil sa taglay nilang tiyaga. Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Elsie sa ating dulang sa kanyang panahon. Elsie! Elsie! Halika nga rito! Ma'am Feli, bakit po? Napakakupad mo naman! Bakit hanggang ngayon, hindi mo pa rin nalilinis tong kwarto ko, ha? Ha? Pasensya na po, ma'am. Inuna ko po kasi yung inuutos niya po sa akin. Ang sabi mo talagang makupad ka? Mahigit 1 taong ka na sa akin, wala kang pagbabago? Dapat yata talaga palitan ka eh. Naku, huwag naman po, Ma'am Feli. Kailangan ko po itong trabaho ko para po sa mga kapatid ko nag-aaral. Pwes kung ayaw mo mapalitan, pagbutihin mo ang trabaho mo. Maglinis ka na dito. Nakakabwisit ka. Salamat naman at nakapasal ka uli dito, anak. Pasensya na po, Itay. Bihira ako makadalaw dito.
Kasi naman, isang beses lang sa isang buwan ng day off ko eh. Kumusta naman ang amo mo? Hindi na ba masungit? Wala pong pagbabago, Tay. Pero hindi naman po siya nananakit eh. At saka maayos po siya magpasahod. Kaya tinitiis mo kahit sigawan at murahin ka. Kailangan ko po ang magandang kita ko kay Ma'am Feli. Para po sa inyo ng mga kapatid ko. Bakit hindi mo subuking lumipat ng ibang amo? Huwag na lang po. Baka makatsyempo uli ako ng amo na manyakis. Tulad po ng isang inalisan ko. Magtitiis na lang po ako dito kay Ma'am Feli. Pasensya ka na, anak. Sa halip na matulungan kita, nagiging pabigat pa ako. Tulad ngayon, magaling na nga ang sakit ko sa baga, kaso... Oh, ano po, Itay? Bakit ayaw niyong ituloy? May problema po ba uli? Nagpatingin ako sa doktor sa mata. Sinamahan ako ni Nanette. Sabi ng doktor, may katarata raw ako. Yun daw ang dahilan ng panlalabo ng isa kong mata. Po? At kailangan ko raw na maoperahan. Huwag po kayong mag-alala, Tay. Gagawa po ako ng paraan. Ha? Dapat maoperahan po kayo. Para hindi kayo mabulag. Anong gagawin mo, Elsie? Kawawa naman si Itay. Mula nung pumanaw si Inay, naging sakitin na siya. Kala ko wala nang magiging problema nung gumaling ang sakit niya sa baga. Meron pa rin pala. Elsie? Bakit hindi ka pa na... Oh, bakit ka umiiyak? Ma'am, kayo po pala. May iuutos po kayo, ma'am. Bakit ka nga umiiyak? Abay, hindi pa naman kita pinagkagalitan ah. Naalala ko lang po kasi ang tatay ko. May problema po siya eh. O bakit? Hindi pa rin magaling ang sakit niya? Magaling na po. Kaya lang sabi po ng doktor, may katarata raw po siya. At ngayon daw ang tamang panahon para operahan siya. Kaso wala naman po kong ipon para doon. Wala ka naiipon sa kita mo sa akin? Abay, mambihira ka. Pinadadala ko po lahat yun sa kanila. Nag-aaral po kasi yung dalawang kapatid ko. At ako lang po ang naghahanap buhay sa amin. Ganun ba? Opo. Sige. Kakausapin ko yung kaibigang konduktor para maoperahan ang tatay mo. Ho? Totoo po, ma'am? Walang dahilan para biruin kita. Naku, maraming salamat po, ma'am. Salamat po. Huwag kang magpasalamat. Dahil ikakaltas ko sa sahod mo lahat ng gastos. 25% ng kita mo ang kukunin ko. Opo, ma'am. Payag po ako. Ang mahalaga, hindi mabubulag ang tatay ko. Kumusta na po ang mata niyo ngayon, Tay? Masakit po ba ang operasyon niyo? Hindi, anak. Minsan nga lang, kumakati yung mata ko, kaya nilalagyan ko nung pamatak na inireseta ng doktor. Huwag kayong yuko ng yuko, ha? Huwag kayong magpupwersa. Oo. Basta lahat po ng bilin ng doktor sundin nyo para mabilis kayong gumaling. Iingatan ko mata ko, Elsie. Dahil alam kong pinaghirapan mo na maoperahan ako. Kumusta naman si Ma'am Feli mo? Alam nyo, parang nagbago na po siya, Tay. Hindi na po siya laging sumisigaw sa akin. At nakikipag-usap na rin po siya sa akin, minsan-minsan.
Anak, alam mo bang dinalaw niya ako sa ospital? Po? Wala po siya nabanggit sa akin na nakita kayo. Napag-usapan ka namin. Sinabi ko sa kanya na mabait kang anak at napakalaki mong tulong sa amin. Kuya John, ito nga pala yung kape mo. Ay, thanks, sis. May tumawag nga pala kanina habang wala ka. Sino? Elsie daw? Katulong ni ate. Bakit daw? Sabi, sana daw dalawin natin si ate sa birthday niya. Siguro inutusan siya ng babae niyon para tawagan tayo. Hindi daw. Kusa niya raw ginawa na tawagan tayo. Para nga raw mapasaya natin si ate. Sana sinabi mo, huwag na siyang sumangkot pa sa mga problema natin. Dahil wala naman siyang nalalaman. Sinabi ko. Oh, Pinagalitan ko pa nga. Para hindi na nga tayo kulitin pa. Sana magustuhan ni Ma'am Feli itong binili kong birthday card. Sana mapasaya ko siya kahit paano. Ay, malapit na siya rito. Elsie, Ma'am, para may iniisip ka. May problema ba? wala po, Ma'am. Gusto ko lang pong ibigay sa inyo to. Pasensya na po kayo. Ang bato nasa sobre. Birthday card. Happy birthday po. Pasensya na po, yan lang ang nakaya kong ibigay sa inyo. Salamat sa iyo, ha? Alala mo ang birthday ko. Darating na po ang best friend niyo, Ma'am. Tumawag po. O-order ako ng pagkain para sa lunch natin mamaya. Pupuntahin mo rin ang tatay at mga kapatid mo, ha? Po? Para makasama natin sila magsasaya. Tinawagan ko po mga kapatid niyo, Ma'am. Pero, busy daw po sila. Huwag mo na silang pagtakpan. Alam ko, hindi sila pupunta. Dahil hanggang ngayon, hindi nila ako mapatawad. Kahit na nga nagawa kong bagay na yon para sa kanila. Sa makalawa, day off na ni Elsie. Makakasama na uli namin ang aking anak. Matutuwa siya pag nalamang kumikita na ako kahit paano sa pagtitinda ko ng lugaw dito sa harap ng bahay namin. Nagre-ring ang cellphone ko. Teka. Uy, si Elsie. Hello, anak. Ano't napatawag ka? Tay, hindi po ako makaka-uwi dyan sa Makalawa. Bakit? 3 days na pong nasa ospital si Ma'am Feli. Ha? May COVID po siya, Tay. Ano? Ikaw anak. Huwag kayong mag-alala. Negative po ako sa swab test. Pero nagko-quarantine po ako ng ilang araw para makasiguro. Sige anak. Mag-ingat ka dyan, ha? Lagi kang manalangin. Ipanalangin mo rin ang amo mo. Opo, lagi ko nga po siyang tinatawagan at pinalalakas ko po ang loob niya, Tay. Sana naman. Gumaling siya agad. Oh, sino ka? Ano kailangan mo? Ako po si Elsie. Katulong ni Ma'am Feli, ang kapatid niyo po, sir. Pinapunta ka ba rito ng babae nyon? Ay, hindi po. Kusa ko pong hinanap itong lugar ninyo. Medyo, bakit ayaw mo patuloyin yung bisita mong babae? Hindi ko siya bisita, Kate. Ha? Katulong siya ni Ate Feli. Ha? Ikaw pala yung kausap ko sa cellphone nung birthday ni ate. Ako nga po, Ma'am. Iba, pinagalitan na kita?
Tigas ang ulo mo, ha? Huwag po sana kayong magalit. Kailangan ko lang po talagang malaman ninyong sasabihin ko ang kalagayan po ng ating... Hindi kami interesadong malaman ang kalagayan ng maruming babaeng yon. Bakit po ba hindi niyo siya mapatawad? Oo, nagbenta siya ng katawan. Pero nagawa niya yun para may taguyod kayo. Ano? Dahil ulilang lubos na kayo. At na makaipon, nagbagong buhay din siya. Pwede po ba kayo pagtanggol ang babaeng yun? Binigyan niya ng dungis ang pagkatao namin. Kaya namumuhi kami sa kanya. Nasa ospital po si ma'am. May COVID siya. At delikado ang lagay niya. Ano? Sana, kung talagang matigas ang puso ninyo, at hindi niyo siya mapapatawad, kahit pa kunwari lang, kausapin niyo siya sa cellphone. Para kung lilisa na siya sa mundong ito, lumisa naman siya ng masaya. Si Ate Peli? Mabait po ang ate ninyo. At mahal na mahal niya kayo. Ate Feli, si Katie to, ang kapatid mo. Kate. Ate, pero narito rin ako. Mga kapatid ko. Ate, patawarin mo kami. Maling-mali yung ginawa namin sa iyo. At nagsisisi kami, ate. Salamat, mga kapatid ko. Mahal na mahal ko kayo. Mahal ka rin namin, ate. Pagaling ka, ha? Para makasama ka na uli namin. Oh, Elsie, anak. Ano nang balita sa amo mo? Ay, Oh, bakit parang naiiyak ka? wala na po siya. Hindi po siya nakaligtas. Kawawa naman siya. Yung mga kapatid niya, alam na ba nila? Opo. Nahimo ko sila nakausapin si ma'am. Bago po siya namatay. Attorney Marlon, bakit po tinawag niyo pa ako sa pagbasa ninyo ng testamento na iwan ni Ma'am Feli? Importante na narito ka, sapagkat may iniwang din para sa iyo si Feli. Po? Eto, ang lahat ng kabuhayan niya ay hahatiin sa inyo, John, Kate. Pero nag-iwan siya ng halagang 2 milyong piso para kay Elsie. Eto, sabi niya rito sa kanyang sulat, eto, babasahin ko, ha? Ibinibigay ko ang halagang 2 milyong piso sa aking mabuting kasambahay na si Elsie upang makapagsimula siya ng isang mas maayos na buhay at matulungan ang kanyang pamilya. Ayan, o. Maraming salamat po. Tama na ang ginawa ni Ate Feli, Elsie. At nagpapasalamat kami sa iyo dahil iminulat mo kami sa pagkakamaling nagawa namin sa aming kapatid. Dahil sa iyo, nakahingi kami ng tawad kay ate bago siya pumanaw. Salamat sa iyo. Ang mabuting alipin ay laging may mamanahin, di man sa atin, ay sa Diyos na Panginoon natin, sa Kanyang panahon.
Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, Susan Robles, Phil Cruz, Rosana Villegas, at Bobby Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutiap. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Music and Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Roberto Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Wala kang kwenta. Duwag. Hindi maasahan. Binigo mo ko. Ako walang kwenta. Ita'y tinupad kong pangarap niya noon. Kahit na nga hindi ko yung gusto. Pero ngayong may anak na ako at muntik pa akong mamatay, sana naman unawain niyo ko. Hayaan niyo namang gawin kung talagang gusto ko. Handog ng DZRH ang dulat sa kanyang panahon. May mga mabubuting anak, sinusunod ang ibig ng magulang, kahit nangalabag sa kanilang kagustuhan. Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Ruben sa ating dunang sa kanyang panahon. Ruben, salamat sa Diyos. Ligtas ka na, pare. Muntik na akong mamatay, Anton. Ano nangyari sa tatlong kasama kong napalaban? Patay na sila. Ikaw lang ang nakaligtas sa inyong apat. Oh, Diyos ko. Sabi ni Commander, ilang araw ka magpapahinga dito sa ospital. Gusto mo ba tawagan ko asawa mo? O kaya yung mga magulang mo? Huwag na. Ayokong mamroblema pa sila. Lalo na si Margie. Malapit na siyang mga anak. No, sige. Magpagaling ka na lang dito. Anton, kapag malakas-lakas na ako, uuwi na ako sa amin. Mag-resign na ako sa pagkasundalo. Ano? Sigurado ka bang yan ang gusto mong gawin? Oo. Ang totoo, hindi ko pangarap ito eh. Sinunod ko lang si Itay. Ngayong natupad ko na ang gusto niya, tutuparin ko naman ang aking pangarap. Nelda, samahan mo na si Margie sa evacuation center. Ako na ang bahala dito sa bahay. Oh, pero sumunod ka doon, ha? Huwag kang paiwan dito at mahirap na. Ako ano mangyari sa'yo? Oo, susunod ako. Alam ko namang mas malakas ang bagyong to eh. Si Margie ang alalayan mo. Dapat mo siyang maialis na dito habang hindi pa baha. Alalahanin mo, kabuhanan na niya. Alam ko. Ayoko rin naman dito siya abuti ng panganganak eh. Wala pa naman dito ang anak nating si Ruben. Alam mo, isa naiisip ko. Dapat, hindi na lamang nagsundalo ang nag-iisa nating anak. Huwag mong sabihin yan. Natutuwa nga ako tinupad ng ating anak. Ang pangarap ko noong araw. Ngayon na iayos na natin ang madala nating gamit. Maganda na tayo ng hapunan, anak. Para pagdating ng tatay Hector mo, makakain siya. Nanay Nelda, Bakit, anak? sumasakit po yung tiyan ko. Ha? Kailan pa yan?
Kanina pong pupunta tayo dito sa evacuation center. Aray, parang lalong sumasakit. Oh, Diyos ko, baka manganganak ka na, Margie. Paano kaya ito? Bagyo pa naman. Narito tayo sa evacuation center. Eh, yan na naman. Ang sakit. Aray ko. Parang inawasak ang balakang ko. Teka. Sandali. Hihingi ako ng tulong sa mga kasama natin dito. Kumusta ka na, Margie? Ito, nakapanganak rin kahit bumabagyo. Pinawagan ako ni Nanay Nelda kaya nalaman ko nangyari sa'yo. Ate Delia, Oh, bakit ka umiiyak? naaawa ako sa sarili ko. Nanganak ako ng bumabagyo. At wala ang asawa ko. Ano ka ba? Magpasalamat ka pa rin sa Diyos. Dahil may doktor na nagpaanak sa'yo, kaya nakaligtas ka sa panganib na yun. Pati ng anak mo. Ang hirap pala ng ganitong kalagayan. Oh, tama na. Huwag ka nang umiyak. Baka mabinat ka. Alam na ba to ng asawa mo? Yun na nga, hindi pa. Ha? Dahil hindi ko matawagan yung cellphone niya. Eh, bakit kaya? Margie, Ruben, nanganak ka na? ano bang nangyari sa'yo? Bakit hindi namin matawagan yung cellphone mo? Napalaman kami ng tatlong kasama habang pauwi na kami sa kampo. Ha? Patay silang tatlo. Ako lang nakaligtas. Oh, Diyos ko. Nasira ang cellphone ko At na-ospital ako. Kaya ngayon lang ako nakauwi. Wala man lang mensahe na nakarating sa amin. Sinadya ko yun. Ayoko na kasi kayong bigyan ng problema. Lalo ka na. Margie, lalaki ba o babaeng anak natin? Gusto ko siyang makita. Lalaki. Lalaki. At tulad ng usapan natin, pinangalanan ko siyang Ruben Jr. Ano? Bakit mo ginawa yun, Ruben? Hindi ka man lang nagsabi sa akin. Itay, muntik na po akong mamatay. At ayokong maulit pa yun. Kawawa naman ang mag-ina ko. Kaya umalis na ako sa serbisyo. Wala kang kwenta. Duwag, hindi maasahan. Binigo mo ko. Ako walang kwenta. Itay, tinupad kong pangarap niyo noon. Kahit nga hindi ko yung gusto. Pero ngayong may anak na ako at muntik pa akong mamatay. Sana naman, unawain niyo ko. Hayaan niyo naman gawin kung talagang gusto ko. Matigas ang ulo mo. Umalis ka na rito. Itay, Magsarili na kayo! Bakit mo naman pinaalisin na Ruben, Hector? Hindi ka na naawa sa kanila. Matigas ang ulo niya. Bagay lang sa kanya yon. Ayoko sa anak na suwail. Sinunod ka naman niya. Pinagbigyan. Pero hindi na niya kaya. Bakit ba hindi mo matanggap yun? Tama na. Dahil ba doon, itatakwil mo na siya? Ayos ba sa inyong kwartong to? Oo, Ate Delia. Malaki naman. Salamat, ha? salamat sa tulong, ate. Okay lang yon. Bunsong kapatid ko si Margie, kaya tama lang natulungan ko siya. Isa pa, may parte naman siya dito sa lupa ng mga magulang namin. Pero sa ngayon, dito muna kayo, habang hindi pa na ipagagawa ang magiging bahay nyo. Oo. Mabuti na rin ang paglipat nyo. Dahil dito, hindi kayo babahain. Mahirap yung tuwing bagyo, binabaha kayo. May baby pa naman kayo. Salamat talaga, ate. Oh, Ruben, Ate, anong balak mo ngayong wala ka na sa pagkasundalo? mag-a-apply ako ng trabaho. Licensed teacher naman ako Gusto kong gamitin yon. Ay, oo nga. Tama. Yun ang gawin mo.
Bakit napabuntong hininga ka? Sana lang dumating ang panahon na mawala ng galit sa akin ni Itay. Para mangyari yon, ipanalangin nyo. Maging ang kinabukasan ninyo dito. Saan ka ba galing, Nelda? Ba't ngayon ka lang? Dinalaw ko si Ruben. Isa ka pang matigas ang ulo eh. Pinagbawalan na kitang puntahan sila. Sinuway mo pa rin ako. Sabik na ako sa ating anak at apo, Hector. At isa pa, wala ka naman talaga sa katwiran. Bakit ba hindi mo matanggap yon? Tumigil ka. May pamilya na ang ating anak. May sariling buhay. Hindi tamang hanapin mo sa kanya ang iyong sarili. Nelda, Isa ng teacher ang ating anak, Hector. Nagtuturo siya sa paaralang malapit sa kanilang lugar. Tanggapin mo na hindi talaga para sa pagsusundalo-laan ang ating anak. Ruben, handa ng regalo natin kina Inay at Itay. Sana magustuhan nilang dala natin. May dala rin akong pagkain mahal para mapagsaluhan natin ngayong wedding anniversary nila. Si Junior naman, binihisan ko na. Matagal na panahon siyang hindi nakita ni Itay. Dahil lang laging nakikita si Nanay Nelda. Siya kasi yung laging dumadalaw dito. Sana, Margie, wala nang galit sa akin ng dati ko. Sana nauunawaan na niya ako ngayon. Tay, Ruben, happy wedding anniversary po sa inyo ni Inay. May dala po kaming mapagsasaluhan natin. salamat naman at naalala mo ang araw na ito. Lagi ko po kayong naaalala. Kaya lang naiisip ko, baka galit pa rin kayo sa akin. Kaya po 1 taon akong hindi nagpunta rito. Nalungkot ako ng sobra dahil sa pag-alis mo sa serbisyo. Naisip ko, naroon ka na nga, iniwan mo pa. Gustong-gusto ko kasi maging sundalo noon. Pero hindi natupad. Dahil ayaw ng mga magulang ko. Pero naisip ko rin, siguro nga, hindi ka itinakda doon. Mabuti nga, binigyan ka pa ng pangalawang buhay ng Diyos para makapiling mo ang iyong pamilya. Kung ganon, hindi na po kayo galit sa akin. Oo, anak. Hindi na. Hindi na masama ang loob ko. Tanggap ko na ang katotohanang magkaiba tayong dalawa. Patawarin mo rin sana ako, anak. Naunawaan ko po kayo. Diyos ko, salamat po. Dininig mo rin po ako. Ngayon, mas magiging masaya na po ako. Magkakaiba ang anak at magulang. Ito ay dapat tanggapin ng bawat isa upang di maging hadlang sa kanilang maligayang samahan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Susan Robles, Lionel Benjamin, Jenaline de la Cruz, Bobby Cruz, at Rosana Villegas. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Bong Muyar at Eli Cruceno. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara.
At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.